12 a.m. Centuries EDSA Quezon City meetup place. 12:18 a.m. the van departed off to Palawig, Zambales. Six a.m. Yun. Nag-start kami ng trek. Start agad ng mga batuhan. Hindi bato nga. Ika nga. Seven, 10 a.m. After may isang oras na pag-akyat. Ayun, nakarating kami dito. Ito yung sinasabi nilang 7-Eleven. Tindahan siya, residential area where you can buy food and drinks. Pwede rin magpagawa ng alupal. Okay. Lakad ulit. Let's go! Ang maingay na yan, sabi nila is mga palaka daw yan. Bukod sa sandamakmak na langgam at walang katapusang bato, ang dami ring limatik na hindi mo mamamalayan is kumakapit na lang sa'yo. Fortunately, wala akong nakunan na footage for that, pero marami talaga. We reached the kilometer 18. Rather, kilometer 8. We're now at kilometer 8 yun. Medyo malayo-layo na rin. Pahinga. Diyos ko. Hirap. Hours of climbing and trekking. We are now at nearing kilometer 12. Start na umulan. Pinanalangin na yung pag dumating ng ganitong ano. Ito yung part na nagsimula ng ulan. And because of that, basang-basa kami. Despite na naka-jacket kami, tumagos pa rin yung tubig sa suot namin. So, talagang dapat is magsuot ka ng poncho or yung jacket na suot mo is talagang rainproof. And because of this, yung time na to is puno na ng ulap or fog yung bundok, yung part na ito. At ayun nga, basa kami, ginaw na ginaw kami, at gutom, pagod kami. Punong-puno ng pine trees. Ang ganda. Nasa loob kami ng fog. Wow. Puro white makikita niyo sa likod. Sa background. Diba? We're nearing the campsite.
few minute walk, and then nasa campsite na. Nakarating kami ng campsite after 9 hours or more of walking around 3:15 p.m. Nagpalit kami ng damit, we rested, at ako hindi na ako lumabas ng tent. Sila, nagkaroon pa sila ng bonfire, kwentuhan, and they watch the stars. We're going to the summit. Approximately 2 kilometers away from the campsite. Hindi na rin ako natanong yun. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. At 12:19 p.m., we reached the 2,037 meters above sea level of Mount Tapulaos Summit. At nung nasa summit na nga kami, halos wala kang makikita kundi sky at yung mga halaman sa paligid. Unlike ng ibang mga summit ng ganitong bundok, is makikita mo yung paligid, yung ibaba, at yung surrounding places. But here sa summit na ito, you can only see the plants, the sky, unless you have a drone. It's like a small plateau. Flat siya. We're here at the summit. We're going down na. Going back to the campsite. We just got out of Mossy Forest. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day. Hi, we're back at the campsite. Galing kami doon sa summit and mas madali yung pababa. It took us about 1 hour and more or less 1 hour paakyat, and pabalik is 40 minutes something like that. And dito sa campsite, kahapon, it took us more or less 9 hours. Sobrang tagal. Na ano kami talaga ng ulan kahapon. So yun, and we will have a breakfast, then after that we'll go down na. Exactly 10:30. Yun, descent kami. Bababa na kami.
somewhere here in kilometer 9. And yan, gigib kami ng inumin dito from the water source. Ito yung unang bahay na nadaanan namin pabalik. And this is also the time na nahiwalay na naman kami sa group dahil sa bagal nga namin maglakad. Si RB, yung friend ng wife ko, nauna sa akin. Ako is parang nasa gitna. And then yung wife ko, kasunod ko pero medyo malayo. Meron yata silang nakitang ahas kaya parang natagalan sila at hindi makadaan. Isa pang naging problem dito is yung lumalambot nga yung lupa and naging sticky, nagiging putik na yung lupa. So may mga parts talaga na malambot, lulubog ka. And being careful nung time na to na naglalakad ako kasi nga may time na lumubog ako sa tinapakan ko. So medyo naging mabagal talaga ang paglalakad despite na pababa siya dahil doon sa nangyayari sa lupa. 4:43 p.m. I reached the 7-Eleven. And yun nga, yung iba namin kasama is mga nandun na, nauna na. Kumain lang kami sa 7-Eleven for a while. Ayun, then we will go to the last peg of the trail. Yung wife ko nagmotor na rin or naghabal going doon sa pag-iistayan namin sa baba ng bundok na bahay dahil di niya na daw kaya at pagod na siya. Ako naman at si RV na hinikayat kong tapusin yung trail hanggang doon sa dulo, doon sa may simentadong kalsada kung saan kami binaba ng van is tinuloy namin yung paglalakad at ayun nga, natapos namin ni RB yung last part of the trail. Nagsimula kami ng 5:40 p.m. from 7-Eleven hanggang 6:40 p.m. nung makarating kami doon sa simentadong part ng Mount Tapulaw kung saan nagbababa yung mga vans at nagsasakay yung mga tricycle. It is finished! Natapos na. Wow, grabe. Kakaibang experience ito for me and for my wife. Hindi namin akalain na magagawa namin. Umakyat, mag-summit at bumaba sa Mount Tapulaw. Binuno namin ito ng more than 20 hours. Yes, mabagal kami. For us, worth it talaga yung experience nito. Kakaiba kasi we push ourselves to the limit. Parang achievement siya na maituturing. And despite us na hindi naman ganun ka physically fit, worth it every penny na ginastos namin, sacrifices and kapaguran because of the experiences and memories that we have sa pag-akyat sa bundok na ito.